Bakit nga ba kulay itim ang Sun God Nika? Nakita na natin ito guys at hindi natin kailangan ng official color. Literal na pitch black ang shading na inilagay sa official panel ng ipakita at i-explain ni Harul na nagkaroon ng laban sa gitna ng Sun God Nika at ng God of War ng Elbaf. Nakita din natin guys sa chapter na yon na may pagkakahalin tulad ng tatlong pinakamalalakas na karakter na kilala natin ngayon sa latest chapter. Ang Sun God Nika, ang Nidhogg, at itong si Imu. Literal na pitch black ang tatlong ito. Siguro magkakaroon lamang tayo ng difference ngayon sa Sun God Nika version nitong si Luffy dahil literal na white siya. Also, does this mean na meron tayo ngayong tatlo na canon na Nika? Yun ay si Joy Boy, ang original na Sun God Nika, at ang Gear 5 na Sun God Nika form nitong si Luffy. Meron tayong tatlong different variations ng Sun God Nika ngayon. Pero may isang pinakamalaking pagkakaiba ang ipinakita sa latest chapter na Sun God Nika kumpara kay Joy Boy at dito kay Luffy. Wala tayong makikita na white clouds dito sa Sun God Nika na ito. So most likely kung pagbabasehan natin ang kuwento ni Harul, na after mamatay ng partner ni Ratatoskr, sumapi siya sa weapon nito at binantayan niya ang devil fruit nito, na dahilan kung bakit si Ragnir na nga siya ngayon. So pwede ba na ang original na Sun God Nika ay ang Sun God Nika na nakalaban ng God of War at after mamatay ng Sun God Nika na ito, naging siyang isang devil fruit? Nakain ni Joy Boy na ang naging susunod na user ng Sun God Nika form at after mamatay ni Joy Boy, eto na tayo ngayon kay Luffy. Dahil wala tayong makitang kahit na anong clouds sa original Sun God Nika, most likely hindi yung dulot ng Devil Fruit. Kung hindi, yun mismo yung kanyang ability, ang kanyang will, ang kanyang desire, yun ang dahilan kung bakit naging siyang isang Devil Fruit. Maging ang laban niya sa gitna ng God of War at nitong si Sun God Nika, wala pang nabibigay na kahit na anong rason. For territory, I think not. Dahil kinikilala nga maging nitong si Harul ang Sun God Nika bilang ang Warrior of Liberation. Pero ang tanong dito, ngayon na present ang tatlong pinakamalalakas na individuals sa loob ng verse, siguro except dito kay Imu, paano niya ito tatapatan? Napag-usapan na natin ito before tungkol sa Domi Reversi, hindi na natin uulitin. Tatalakay tayo ng ibang path, ng ibang analysis sa video na ito. Ang unang-una sa lahat, after makita at ma-witness nitong si Imu, nitong si Gunko, ang ginawang napakalakas na breath ng Nidhogg, ang explosion, ang destruction mula sa kanyang thunder breath, makikita natin doon guys na biglang bumalik ang consciousness nitong si Imu papunta sa Holy Land ng Marijoa. So possible ba na after niya itong ma-witness, iniwan niya ang katawan ni Gunko at gagawa siya ng panibagong measures? I don't know, pero possible yon. Dahil kung mangyayari ang laban na ito sa gitna ng tatlong pinakamalakas at kay Gunko ngayon sa arc na ito, kung matatalo nila dito si Imu, magkakaroon ito ng malaking impact. Pangalawa, napansin nyo ba guys na after ng clash sa gitna nitong si Gunko na pinoposes ni Imu at nitong si Brook, hindi na natin ulit nakita pa si Brook. Anong nangyari sa kanya? Na-capture ba siya nitong si Imu? O baka gagamitin siya nito bilang isang hostage? O baka naman after the clash, tumalsik itong si Brook dahil sa impact? Also kung papansinin natin, ang napakalaking skull sa loob ng Wano, napakarami ang nagsuspeculate na baka daw yun ay ang skull ng previous God of War. Na possible guys, kung titingnan natin ang shape, literal na hawig na hawig. At wala pa naman tayong ibang kilalang individual sa loob ng kwento na may ganito kalaking ulo. So chances are, ito nga yun. Pero hindi natin yan mako-confirm since wala pa namang kahit na anong detalye na magpo-prove nito. Also guys, have you imagined? Paano na lamang kung nagkatotoo at nakumpleto ni Rox ang kanyang binabalak na ang makuha nitong si Harald ang mythical devil fruit ng Elbaf at makuha din niyang isa pang devil fruit na tinutukoy niya, na most likely walang iba kung hindi ang Sun God Nika fruit nga. Given that maa-acquire nitong si Rox ang lahat ng mga powers na ito, ang lahat ng mga abilities na ito, I would not doubt na talagang matatalo niya si Imu. Pero ngayon na nangyayari na ito sa Elbaf, mangyayari nga bang binabalak ni Rox? Magagawa ba ni Loki, ni Ragnir at nitong si Luffy ang kung anumang will na hindi niya nakumpleto noon? Pero balik tayo guys sa pagkakapareho ng tatlong ito, na para bang as if ang tatlong ito ay mga primordials. Itong si Nidhogg na pitch black,
Itong si Imu na talagang literal na pitch black maging sa anime, maging sa manga, maging sa silhouettes. Habang ang Sun God Nika naman most of the time palaging white naman siya i-feature dito kay Luffy, nang ma-feature din noon si Joy Boy mula sa kwento nitong si Vegapunk nang pinagtulong-tulungan siya ng 20 Kingdoms, makikita natin doon na hindi din siya black at makikita din natin mayroong white cloud sa kanya as if it is an indication na isang devil fruit ability yon. Pero pagdating dito sa Sun God Nika na nakaharap nitong God of War, ayon sa kwento ni Harul, napakalayo ng pinagkaiba niya guys. Walang white cloud na mag-i-indicate na isa siyang devil fruit user or isang awakened devil fruit user, at ang malala pa dyan, pitch black din ang kulay niya. Para siyang si Imu, para siyang ang Nidhogg na magbibigay sa atin ng rason ng possibility na may deep-seated connection sa gitna ng tatlong ito. Especially since after nga makita at ma-witness nitong si Imu ang pag-appear ng Nidhogg, kilala niya ito. At hindi lang yon, binanggit niya pa ang kataga na it was here all this time. As if hinahanap niya ito, as if talagang sinesearch niya ito all throughout the world for an unknown reason. At ngayong nakita niya ito sa Elbaf, may gagawin siyang unexpected. Sa chapter din na yun guys ay na-confirm natin na hindi naman ganun kalakas ang mga Holy Knights. Or siguro baka itong si Summers lang dahil nakita naman natin napaka-OP ng ability ni Gunko, ang mga arrows na hindi napipigilan ng kahit na sino, at ang Dream Nightmares naman itong si Killingham. Pero pagdating dito kay Summers, masasabi ko na hindi ito ganun ka-OP at nagawa pa siyang i-one hit nitong si Luffy. Literal na nadurog ang katawan niya sa pamamagitan ng bagong atake ni Luffy. Walang iba kung hindi, ang Booming Dawn Tor Rifle. Kung kayang patumbahin ng ataking yun ni Luffy ang isa sa mga Holy Knights, just imagine kung anong magagawang distraction kapag inatake sila ni Loki gamit ang kanyang breath. Nakita din natin doon guys na nagkaroon ng konting highlights itong si Sanji. Oo, hindi pinakita doon na gumamit siya ng Conqueror's Haki, at meron ding statement na baka mahina daw ang mga vines sa high temperatures. Pero mapapansin nyo doon guys, hindi yun kinonfirm itong si Jinbei. Patanong yun. Hindi niya sinabi na yun talaga ang case. Yun lang ang nabanggit niya dahil hindi niya inaasahan na tanging si Sanji lang makakaputol dito. So there is this possibility na hindi talagang apoy ni Sanji ang sumunog sa mga vines kung hindi ang natatago niyang potensyal sa Conqueror's Haki. However, this is where this video ends. But don't worry guys, dahil mamayang gabi lang, maire-release na natin ng spoilers para sa One Piece Chapter 1176. Kaya stay tuned, antayin nyo lang guys, maire-release natin yan today. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.